Si Derrick Rose, ang pinakabatang NBA MVP sa kasaysayan, ay inanunsyo ang kanyang pagre-retiro mula sa basketball nitong Huwebes, tinatapos ang kanyang 16-year career sa liga. Sa isang pahayag na inilabas kay Shams Charania ng The Athletic, ipinahayag ni Rose ang kanyang kasabikan para sa bagong yugto ng kanyang buhay matapos maglaro ng basketball at ibinahagi ang kakaibang pananaw niya tungkol sa buhay at sa basketball. Ang susunod na kabanata ay tungkol sa pagtupad ng aking mga pangarap at pagbabahagi ng aking paglago, sabi ni Rose. Naniniwala ako na ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa pagiging sino ka dapat ayon sa iyong pagkakalikha. At gusto kong ipakita sa mundo kung sino ako higit pa sa basketball. Mabuti man o masama, lahat ng tao ay may what if na kwento sa kanilang buhay. Kahit pa pwede, hindi ko babaguhin ang anuman sa akin. Dahil ito ang nagdala sa akin ng tunay na kasiyahan. Ibinahagi rin si Rose sa social media ang mga pahina mula sa mga lokal na pahayagan ng 6 na lungsod na kanyang napaglaruan: Chicago, New York, Cleveland, Minneapolis, Detroit at Memphis, habang nagpapasalamat sa bawat fanbase na sumuporta sa kanyang paglalakbay. Noong unang bahagi ng linggong ito, pinagbigyan ng Grizzlies ang kahilingan ni Rose na tapusin ang huling taon ng kanyang kontrata matapos niyang talikuran ang kabuuan ng kanyang $3.36 million na sweldo. Nang kumalat ang balitang iwi-waive siya ng Memphis, may espekulasyon na maaaring bumalik si Rose sa Chicago o New York para sa huling season. Gayunpaman, nagsimula siyang magbigay ng mga pahiwatig ng pagre-retiro sa iba't ibang post sa social media na humantong sa formal na anunsyo nitong Huwebes. Si Rose ay pinili bilang number 1 overall pick ng kanyang hometown team, ang Chicago Bulls. Noong 2008, agad siyang nagkaroon ng epekto sa team, kung saan nag-improve ang Bulls noong 2007 to 2008 tungo sa kanyang rookie year. At nanalo siya ng Rookie of the Year award matapos mag-average ng 16.8 points at 6.3 assists. Mabilis siyang naging paborito ng mga fans dahil sa kanyang mga electrifying na dunk at matapang na pag-atake sa basket, dahilan para tawagin siyang tagapagmana ni Michael Jordan at ang superstar na muling magdadala ng relevansya sa Bulls. Sa kanyang ikatlong season, naging makapangyarihan ang Bulls na may 62-20 record. Si Rose ang naging pinakabatang player sa kasaysayan ng NBA na nanalo ng MVP award. Sa kasamaang palad, bumagsak ang direksyon ng karir niya nang magtamo siya ng malubhang ACL injury noong 2012 playoffs. Sa mga sumunod na taon, sunod-sunod ang mga injury na nagbunsod ng kanyang pagkabigo na maibalik ang kanyang MVP form. Noong 2016, na-trade siya ng Bulls sa Knicks. Tinatapos ang kanyang 8 taong pananatili sa team. Mula noon, naging journeyman si Rose, lumipat-lipat ng team habang patuloy na nahaharap sa mga injury. Sa kabila ng lahat, niyakap ni Rose ang papel ng pagiging backup point guard sa kanyang huling mga taon, nagtuturo sa mga batang player tulad nina Ja Morant at Jalen Brunson. Tinapos ni Rose ang kanyang career sa NBA na may 12,573 points and 3,770 assists mula 723 regular season games. Naitala lang siya ng 77 games sa huling 3 taon, kabilang ang 24 sa kanyang nag-iisang season kasama ang Grizzlies. Sa sumunod na balita, sinabi ni Williamson kay William Guillory ng The Athletic, hindi na pwedeng mangyari ulit ito at inialay niya ang sarili sa pagbabalik ng mas maayos na season kung saan maikukumpara siya sa mga elite ng laro. Ako'y lalabas para sa matinding paghihigante, sabi ni Williamson. Hindi laban sa kahit sinong tao, para lang sa sarili ko. Sinabi ni Zion na nagsimula ang lahat ng durugin ng Lakers, ang Pelicans sa Las Vegas. Ang pagkatalo sa in-season tournament ay tiyak na isa sa mga pangunahing turning points ng season. At sa totoo lang, para sa akin bilang isang player, sabi ni Williamson, pinapanood ko si LeBron James sa court. Ginagawa ang ginagawa niya. Sinabi ko sa sarili ko na gusto kong maging isang player
na may mataas na antas ng pagiging dakila, isa sa mga pinakamahusay. Sa malaking sandaling iyon, hindi ako nakapagpakita. Habang naglalaro, napagtanto ko na hindi ako sumipot. Wala akong excuse. Kung ang reaksyon mo rito ay, nakita na namin ang ganitong kwento dati, hindi ka nagkakamali. Maraming beses nang pinag-usapan ni Zion ang pagbabago sa kanyang mindset, diet, relasyon sa mga kakampi, at iba pa bago magsimula ang ilang season. Ang pinagkaiba raw ngayon ay mas malapit siyang nagtatrabaho kasama ang Pelicans na hindi palaging nangyayari at sinasabi ng kanyang mga kakampi at ng Pelicans na mas kakaiba ang pakiramdam ngayon. Maraming talento ang Pelicans sa roster. Nadagdag si DeJounte Murray pero wala pa rin silang center. Kaya posibleng matapos sila sa top 6 sa West o hindi makapasok sa playoffs. Sa isang matinding conference kung saan maliit na bagay ang maghihiwalay sa mga team, ang pagiging elite ni Zion ay maaaring gawing potensyal na contender ang Pelicans. May ganong potensyal siya. Kailangan lang natin itong makita ng tuloy-tuloy at kailangan niyang manatiling malusog. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa kabila naman, ang 2024-25 season ay mahalaga para sa mga player ng Golden State Warriors na sina Jonathan Kuminga at Moses Moody. Pareho silang eligible para sa contract extensions, ngunit kailangang makipagkasundo ang Warriors sa isa o pareho sa kanila bago ang Oktubre 21, ayon kay Kendra Andrews ng ESPN. Kasalukuyang nagaganap ang negosasyon para sa kontrata ng dalawang player. Iniulat ni Andrews na sa panayam sa mga mamamahayag, sinabi ni Warriors General Manager Mike Dunleavy na may mga positibong pag-uusap na nagaganap sa mga kinatawan nina Jonathan Kuminga at Moses Moody tungkol sa rookie contract extensions. Binibigyang diin ni Dunleavy ang kanyang kagustuhang ibalik ang dalawa. Parehong papasok sa mahalagang season sina Kuminga at Moody sa aspeto ng pagpapakita ng kanilang halaga sa NBA. Kung hindi makakamit ng Warriors ang kasunduan sa kontrata ng isa o pareho sa kanila, haharap sila sa restricted free agency sa off-season. Si Kuminga ang number 7 overall pick of 2021 NBA Draft, habang si Moody ay number 14 overall pick sa parehong draft. Bagamat malinaw na nais ng Warriors na panatilihin ang dalawa, hindi ibig sabihin na malapit na silang magkasundo. Sa kaso ni Kuminga, hinahanap ng kanyang kampo ang isang extension na katulad ng natanggap nina Scottie Barnes at Franz Wagner, ngunit hindi pa umaabot sa ganoong halaga ang Warriors, ayon kay Brett Siegel ng Clutch Points. Noong nakaraang season, malaki ang inangat ni Kuminga, nag-average na higit sa 26 na minuto kada laro. Nag-average siya ng 16.1 points, 4.8 rebounds, at 2.2 assists na may shooting percentages na 52.9% mula sa field, 32.1% mula sa 3-point line at 74.6% mula sa free throw line. Si Moody naman ay naglaro ng 66 na laro, kabilang ang 9 na panimula, at nag-average ng higit sa 17 minutes per game. Nagrehistro siya ng 8.1 points at 3.0 rebounds na may shooting percentages na 46.2% mula sa field, 36% mula sa 3-point line at 74.6% mula sa free throw line. Noong nakaraang season, nabigo ang Warriors na makapasok sa playoffs matapos silang matalo sa Sacramento Kings sa play-in tournament. Nawala rin nila si Klay Thompson sa free agency, ngunit nagdagdag sila ng ilang mahahalagang player upang subukang makabalik sa playoff race ng Western Conference. Ano ang masasabi niyo, mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.